So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, etong maganda. Sobrang gandang balita dahil parang mabubunutan na po ng tinik ang mga kapwa natin vloggers dahilan lamang po sa ginagawa ng ibang mga vloggers na fake news. Nadadamay po tayo, especially yung vloggers na nandoon sa ibang bansa na sigilang pakalat ng fake news. Diba? So, ito, napakagandang balita to. Total, last week, parang pinalabas nila na nahuli daw itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Tapos, makita-kita ko, magkasama lang pala si FL tapos si Pebbles Palaquera doon sa Tacloban. Diba? Inaasikaso yung love for all ni First Lady. Alam nyo, ito yung mahirap eh. Diba? Ginagawa naman ng way ng ating First Lady yung kanyang best. Kahit alam naman natin na napapansin ko personally na parang mahiyain ng ating First Lady, pero ginagawa niya yung kanyang best para makisalamuha. Ginagawa niya yung kanyang best, 'di ba? Para tumulong. Pero despite na gano'n ang ginagawa ng ating First Lady, nandyan ang daming inggitera, katulad ni Maharlika. Pero well, let's see. Kasi mga minamahal, yung Interpol, abay makikipagtulungan sa bansang Pilipinas para mahuli po ang mga vloggers na mga Pilipino na nagpapakalat ng fake news. Kahit sinong vlogger, mapapolitika man yan or hindi, as long as mga nagpapakalat ng fake news, abay deserve na maibalik muli sa bansang Pilipinas. Sukdulan na yung sama ni Maharlika eh. Ano yung fake news niya noon? Gumagamit daw si PBBM. Si First Lady daw nagsisex orgist. Ano pa ba? Pinapatay daw ni FL si ganito ganyan. May pinakidnap daw ng mga bata si FL. Sobrang daming fake news. Hindi lang si FL yung nakaranas noon, and even itong si Mel Robles. 'Di ba? Basahin natin yung balita ng Radyo Pilipinas. News update. Pilipinas, magpapatulong sa Interpol para mahuli ang mga vloggers at mga Pilipino sa ibang bansa na sangkot sa fake news. Siyempre, when it comes to help, alam naman natin na, siyempre, diba, tinulungan natin yung Interpol. So, ganyan din yung magiging response niyan. Si Digong, isinauli natin sa Interpol. Diba? Alam niyo yan, kahit medyo nagkaroon ng conflict yung bansang Pilipinas kasi tinatanong yung validity ng warrant of arrest. Eh, kung ako lang din naman yung magre-reply, tayo din naman, humihingi din naman tayo ng tulong sa Interpol. Diba? Humingi tayo ng tulong sa Interpol kay Tevis. Humingi tayo ng tulong sa Interpol kay Alice Gu. At napakadami pa. Hindi pwede yung tayo lang yung kalmot ng kalmot sa kanila. Hindi pwede yung tayo lang hingi ng tulong. 'Di ba? Tapos pag sila yung humingi ng tulong, hindi natin pagbibigyan. Mananahimik tayo, itchapwera lang natin. So, paano pa tayo tutulungan? So, now, na tinulungan natin yung Interpol, and I know na yung balik niyan, tutulungan ulit tayo. So, tulungan lang. Every time na mayroong, si ganito ganyan, huhulihin. Sige, ito ganyan, huliin. As long as mayroon namang warrant of arrest. So, hanggat wala pang warrant of arrest ngayon, actually meron eh. Dalawa na. If I am not mistaken, dalawa na po yung warrant of arrest ni Maharlika. Kaya, syempre, kung magsalita siya, wagas sa ating presidente kasi nandun, napakalayo niya, nandun siya sa Amerika, di ba? Na parang kala mo, hindi na siya mahuhuli, wala nang batas ang hahabol sa kanya, kasi iniisip niya nasa malayo siya. Nasa malayo naman ako kahit siraan ko si First Lady, kahit siraan ko si Bleg Blong. Nasa malayo naman ako, hindi naman nila ako mahuhuli. Nandito ako, malaya ako sa United States. Diba? Pero hindi niya alam, mga minamahal, may kaakibat pa rin na batas na maghahabol sa kanya, which is, baka nakakalimutan mo, Maharlika, may Interpol. Baka nakakalimutan mo, pinatay mo yung asawa mo.
Nang dahil sa pera. Akala mo ba hindi namin alam yon? 'Di ba? Inireveal natin yung sa inyo. At dapat panagutin din doon sa pagkakasala itong si Maharlika sa pagkitil di umano sa kanyang asawa. 'Di ba? Nang dahil lang sa pera. Ang ginamit pa nga na pampatay yung laso na opioid, if I am not mistaken. 'Di ba sinabi ko yan sa inyo? Kaya lahat din may hantungan. Lahat ng ito may hangganan. Nagpapakalat ka ng fake news? Deserve mo to. Actually, nadadamay kami dahil sa iyo eh. 'Di ba? Yung mga matitinong vloggers na nagko-content lang ng maayos. Inom nga muna ako ng tubig. Yung mga vloggers na nagko-content lang ng maayos. Yung mga vloggers na walang ibang ginawa kundi magpahayag lang ng katotohanan, nadadamay ng dahil sa iyo. Basta political vloggers, bias na agad. Basta political vloggers, fake news na agad. Paano naman kaming mga maayos na nagko-content? Nadadamay kami dahil sa inyo. So, hindi sapat na yung mga vloggers lang sa Pilipinas ang napatawag at nananagot. Dapat yung pinaka-matindi na vloggers din na nagpapakalat ng fake news at kung ano-ano, abay dapat managot din. 'Di ba? Katulad ni Maharlika. So, yari ka ngayon. Tingnan natin mga minamahal ang kanyang pagmumukha pag nandito sa Pilipinas. Tingnan natin kung hanggang nasaan ang kanyang tapang dahil dudurugin at pipilitin ito, pipilitpitin ng mga congressman na kanyang binaboy, ng mga senador na kanyang kinupal, ng mga taong kanyang pinagbintangan na kahit hindi naman related sa politics, 'di ba, pinupolitika. Dapat sineseparate niya sana na okay, tirahin mo si ganyan as long as the issue is still in the politics. Pero titirahin mo pati personal na buhay. Katulad kay Mel Robles, personal yung tirada na nakaapekto sa kanyang pamilya. 'Di ba? Pinalabas din ni Maharlika itong si First Lady, ganito ganyan. Oh, may babae, si PBBM, kung ano-ano pa. 'Di ba? So deserve na masampahan ng kaso nitong kupal na babaeng to, na si Maharlika. Kung ano-ano pinapakalat na fake news, dati iniidolo ko yan, sa totoo lang mga minamahal. Dati sobrang taas ng respeto paghanga ko sa kanya to the point na tinatawag ko siyang Mami Maharlika. 'Di ba? At tinuruan niya din ako sa pagko-content. Natuto din naman ako. Madami din naman ako natutunan sa kanya. Pero, dahil nga sa kinain siya ng sistema, binaboy ng kapalaran, nagpauto sa mga diputa, tingnan niyo yung nangyari sa kanya. Parang nababangag na din siya mga minamahal. Pansinin ninyo. Which is yan po yung nakikita ko sa kanya ngayon. Sobrang desperate. I don't know kung gaano kalaki yung perang binabayad sa kanya. We are not pretty sure, pero ang isa lang yung aking nakikita. Sobrang desperado, handang isugal yung kanyang kaluluwa para sa pera. Magkano ba ang binabayad sa'yo? Kung meron man dyan sa kabila. Kaya yan yung kailangan ma-interview. Diba? Para nang malaman natin kung sino yung nagbabayad sa kanya. China ba? Or itong dating presidente na si former President Duterte? Or yung allied ni former President Duterte? Diba kasi may contact siya kay Harry Roque. May contact siya sa iba't ibang personnel na mga DDS na hirap, dapat supposedly mahirap yung ma-interview. Katulad ni Harry Roque, lalo pat nagtatago. Pero, na-interview niya, nakakasama niya sa content, parang nagiging vloggers na nga din eh. Itong si Harry Roque dahil sa gawa ni Maharlika. So, may mga connection siya sa mga taong pinaghahanap din ng batas. Diba? Gets ninyo, mga minamahal? Alright, so kayo, ano yung masasabi ninyo? Well, para sa akin, justice will always prevail, mga minamahal. So anyway, again, Alicia ninyo, at nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So mga minamahal, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell. Pakatandaan ha, i-hit po ninyo yung notification bell kasi dyan po kayo ma-update sa mga balitang binabalita natin. Ha? And don't forget to click the subscribe. Subscribe and like and share.
Yun lamang po mga minamahal. Maraming salamat. Ingat mga kababayan.